Kanina pa tinatawagan ni Lucas si Zoe, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Kaya inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang sundan kung saan ito magpupunta. Nagpantig ang mga tenga niya nang ibalita ng tauhan niya na kasama ni Zoe si Desmond sa isang hotel at makikipag-inuman. Ano bang kalokohan ang pumasok sa kokote nito? Kung ginagawa ito ni Zoe para galitin siya, pues hindi ito nakakatuwa. Basta wag na wag kang hihiwalay ng tingin sa dalawang yon. Wala akong tiwala sa Desmond na yon. Babala niya sa kanyang tauhan. Yes, boss. Sumakay na siya ng motor at mabilis niya iyong pinasibad patungo sa tagpuan nila ni Clara. May gusto lang siyang linawin sa nararamdaman niya. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay narinig na niyang nagbabibrate ang kanyang telepono. Sinagot niya yon habang patuloy pa rin sa pagdadrive ng kanyang motorsiklo. Boss, dinala ng target si Zoe sa private room. Kaagad umakyat ang inis sa kanya at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng mga ito. Sundan mo sila, papunta na ako. Utos niya sa kanyang tauhan. Mapapaaga ang plano niyang pagligpit kay Desmond kapag nagkataon. Halos paliparin na niya ang kanyang motorsiklo sa hotel na kinaroroonan nila Zoe. Wala pang 10 minuto ay nasa area na siya. Tiim ang mga bagang niya nang pindutin ang numero sa elevator patungo sa kwartong kinaroroonan ng mga ito. Dinatnan pa niya sa labas ng pinto ang tauhan niya. Bakit hinayaan mo sila mapag-isa sa loob ng kwarto? Galit na sita niya rito. Pero bago pa ito makapagsalita, ay sinipa na niya ang pinto. Nang hindi niya iyon mabuksan, ay inasinta niya ang doorknob. Gumamit siya ng silencer. Saka muling sinipa ang pinto. Gulat na nilingon siya ni Desmond. Nagdilim ang paningin niya nang makitang nakapatong ito sa walang malay na si Zoe. Sinugod niya ang lalaki at inupakan ng malakas. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Damn! Galit na sabi ni Desmond habang tumatayo. Pwede kitang idemanda sa invasion of privacy. Banta nito sa kanya. Bakit? Sa akala mo hindi kita pwedeng kasuhan sa ginagawa mong ito kay Clara? Galit na tanong niya dito. Go ahead, idemanda mo ko. Ipagtatanggol ko lang naman si Clara. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Dilasing mo siya. Pagkatapos, gusto mong pagsamantalahan? Akmang susuntukin na siya ni Desmond, ngunit muli niya itong naunahan. Saka inilabas ang armas at itinutok dito. Natahimik bigla ang lalaki. Sinanyasan na niya ang kanyang tauhan na buhatin palabas ng kwarto si Zoe. Maya-maya ay lumapit siya kay Desmond at hinila ito sa kwelyo. Pipiliin mong kakalabanin mo. Galit na sigaw niya rito saka isinalya ito sa may kama. Lumabas na siya ng kwarto. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong to sa akin. Dinig pa niyang sigaw ni Desmond. Ngunit parang walang naririnig na sumakay na siya ng elevator. Tinawagan na niya ang mga tauhan niya. Pitiin mo ako sa car park. Ikaw na magmaneho nitong motor ko. Ako na mag-uuwi kay Zoe. Bahagyang nagmulat ng mga mata si Zoe. Napangisi siya nang masilayan si Lucas na nakatitig sa kanya. Nananaginip na naman ako. May pait sa labing sambit niya. Hindi ka nananaginip. Dinig niyang sabi nito. Muntikan ka na mapagsamantalahan dahil hindi ka na naman nag-iisip. Yamot na sabi ni Lucas sa kanya. Pati ba naman sa panaginip pinagagalitan mo ko? Please, go away. Doon ka na sa original na Clara mo. Total siya naman ang mahal mo, hindi ba? Nagtatampong sabi niya. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pero maya-maya ay naramdaman niya ang mainit na kamay nito sa mukha niya. Napangisi siya. Parang gusto ko nang maniwalang hindi ito isang panaginip. Halos paanas lamang na sabi niya rito. Hindi ako isang panaginip lang, Zoe. Halos paanas lang na sabi niya rito. Pwede ko namang iutos lang sa tauhan ko na sagipin ka sa walang hiya mong asawa. Pero napatitig siya rito. Pero hindi ko sinipot si Clara para lang sa'yo. Malakas na tumawa ang babae. Hanggang sa panaginip ba naman pinubola mo pa rin ako? Please lang, patulugin mo na ako. Umalis ka na sa panaginip ko. Sigaw nito sa kanya. Sinabi ko nang hindi ako panaginip lang eh. Aniya rito, saka hinagka nito sa labi. Gumanti rin ito ng hagkan sa kanya. Muling nag-init ang kanyang buong katawan
at tuluyan na niyang nakalimutan na naghihintay sa kanya si Clara. Tinanggal niya ang kanyang damit saka pumunta sa harapan ni Zoe. Ngunit maya-maya lang ay narinig niyang naghihilik na ito. Napapailing na bumangon siya at kumuha ng whiskey sa kusina, saka muli itong binalikan. Tinungga niya sa bote ang hawak na whiskey habang nakatitig kay Zoe. Hindi niya alam kung init nga lang ba ng katawan ang nararamdaman niya para rito. Gusto niyang makasigurado, kaya gusto niya makipagkita kay Clara. Naglaho na nga bang tuluyan ang nararamdaman niya para sa asawa? Hanggang maaari ay ayaw niyang gumawa ng desisyon na pagsisisihan niya balang araw. Pero alam niyang kinakailangan niyang mamili. Alam niyang may masasaktan siya sa kanyang gagawin. Nagagalit siya kay Clara sa ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya. Ngunit paano kung mahal pa rin pala niya ito sa kabila ng lahat? Ilang sandali pa ay tumutunog na ang kanyang telepono. Si Clara ang tumatawag. "Lucas, I need you. Alam kong maling isakripisyo ko ang pagmamahal ko sa iyo, alang-alang sa grupo. At pinagsisisihan kong lahat ng nagawa ko. But at the time, yun ang pinakatamang gawin. Pero sana, hindi pa huli ang lahat. Mahal na mahal kita, Lucas." Umiiyak na sabi nito sa kanya. Parang pinipiga ang puso niya habang naririnig itong umiiyak. Talagang naguguluhan siya. "Hintayin mo ko. May inaasikaso lang ako, pero pupuntahan kita at mag-uusap tayo." Aniya rito. "Maghihintay ako." Sabi nito sa kanya, saka nawala na sa kabilang linya. Nilingon niya si Zoe. Palagay niya ay safe na itong iwan. Kinumutan niya ito saka dinampot ang jacket at lumabas na ng bahay. Desmond's POV. Madilim na madilim ang anyo ni Desmond habang binabayaran ng lahat ng naging pinsala sa hotel. Nang ganap ng maayos ang bill, ay nagmamadali siyang nag-drive pa uwi. Maraming katanungan ang unti-unting namumuo sa kanyang utak. Bakit kung magsalita si Clara, ay parang may nakaraan talaga silang dalawa? At sino bang lalaking yon sa buhay nito? Kailangan niyang imbestigahan ang tungkol sa pagkatao ni Clara, pati na rin ang lalaking yon. Pakiramdam niya ay may hindi tamang nangyayari. Nang dumating siya sa bahay, ay sinalubong siya ng galit na si Sofia. Muntik na siyang tamaan ng ibato nito sa kanya ang hawak nitong vase. Mabuti na lang at nakailag siya. "Anak nang, ano na naman ba to, Sofia?" Bulyaw niya rito. Simula na makilala niya si Clara, ay unti-unti na siyang tinatabangan kay Sofia at nalalamig na ang pakikitungo niya rito. Kung kaya't madalas na silang nag-aaway. "Ha? At parang inosente kang darating dito? Kanina pa kita tinatawagan, pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Sino na naman bang babayang kinakalantari mo?" Galit na sigaw nito, saka hinablot ang polo niya. Inis na ipiniksi niya ang kamay nito. "Pwede ba, Sofia? Mag-uumpisa ka na naman eh. Huwag mo akong simulan, baka ano? Baka paslangin mo rin ako kagaya ng ginawa mo sa asawa mo, ha?" Sa inis ay nasampal niya ito. Hinawakan ni Sofia ang pisngi na nasampal, saka galit na pinagkakalmot siya sa muka. "Walang hiya ka, Desmond. Kung inaakala mo mananahimik lang ako kagaya ng asawa mo, nagkakamali ka. Alalahanin mong alam kong lahat ng baho mo." Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Sige, magsumbong ka para pareho tayo mabulok sa bilangguan. Baka nakakalimutan mong magkatulong tayo nagplano ng lahat ng to, Sofia." Paalala niya rito sa kapadarag itong binatawan at naiinis na umakyat patungo sa kanyang kwarto. Piko na siya sa pagiging istrikto ni Sofia at naiinis na siya sa ginagawa nitong pagbabantay sa kanya. Parang hindi na siya makahinga sa pagiging selosa nito. Lahat na lang ng babae ay pinagdududahan. He is starting to fall out of love with her. Sa ngayon, ang interes niya ay na kay Clara. Ito ang umuukupa ng utak niya kahit nasa trabaho siya. Muling nagtangis ang kanyang mga bagang nang maalala ang ginawa sa kanya ng lalaking yon. Bakit ba gustong-gusto nitong pakialaman silang dalawa ni Clara? May relasyon ba ang dalawang to? Malalaman rin niya ang tungkol doon. Napahawak siya sa kanyang panga na tinamaan ng suntok ni Lucas. Masakit pa rin iyon hanggang ngayon. Ngunit mas masakit ang suntok na tinamu niya sa kanyang tiyan, kaya nagkulay ubi na ito ngayon. Napakuyom ang kanyang palad.
Gagantihan niya ang lalaking yon. Tinawagan niya ang isa sa kanyang mga kaibigan para magpahanap ng isang magaling na private investigator para alamin ang tungkol kay Clara at sa lalaking yon. Nagiging palaisipan sa kanya ang ugnayan ng dalawang yon. Walang kibo si Lucas habang nagtatanggal ng saplot sa harapan niya si Clara. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya para dito ng mga sandaling yon. Lumapit ito sa kanya at hinagkan siya sa labi. Pero hindi nag-init ang kanyang katawan. Di tulad ng dati na na-excite siya sa bawat hagkan nito. "Stop it, Clara," sabi niya nang hindi na makatiis. Damn! Bakit si Zoe ang hinahanap ng mga labi niya? Bakit ito ang hinahanap ng katawan niya? What, Lucas? Tell me. Naglaho na bang lahat ng nararamdaman mo para sa akin? Ha? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi siya makasagot. Pinagsusuntok siya ni Clara sa balikat. Isinakripisyo ko ang sarili kong nararamdaman para sa iyo, alang-alang sa grupo. And this is what I get? Hindi ko ginustong iwan ka, pero kailangan kong gawin yon. Kung alam ko lang na ganito ang magiging resulta ng pag-alis ko, hindi na sana ako nagsakripisyo pa. Hindi siya kumikibo habang pinagsasampal siya nito. Maski siya ay pinagtatakhan niya ang sarili kong bakit hindi niya maramdaman ang init ng pagmamahal na dati-rati inuuko lamang niya dito. Napakurap-kurap siya habang nakatingin lang kay Clara na nagwawala sa sobrang galit. Hindi niya gustong saktan ito. "Clara," hinawakan niya ang mga kamay nito. "Pwede bang hayaan mo muna ako makapag-isip? Aaminin ko, gulong-gulo ang utak ko ngayon. Hindi ko na sigurado kung anong nararamdaman ko para sa iyo." Ipagpapalit mo lang ako sa impostor na yun, ha, Lucas? Tandaan mo, nagustuhan mo ang babaeng yon dahil sa mukhang to. Ngayon nagbabalik na ako sa buhay mo. Dapat mo nang i-dispatch ang babaeng yon. Sigaw nito sa kanya. Napatingin siya rito. Kung hindi mo kayang gawin yon, ako ang gagawa. Nagbabantang sabi nito sa kanya. Hihilingin ko sa daddy mo na iligpit ang babaeng yon since tapos ng purpose niya sa organisasyon. Nakuha na ng grupong kailangan natin sa kanya. Huwag mong sabihin, hindi ipinagtapat ng daddy mo sa iyong lahat. Tanong nito sa kanya. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Clara. Anong sekreto pa bang kailangan kong malaman? Tell me. Nananaginip nga lang ako. Nakasimangot na sabi ni Zoe na magising bandang hating gabi. Bumangon siya at nagtungo sa kusina para kumuha ng maiinom. Nalasing siya, kaya hindi na niya alam kung paano siya nakauwi ng bahay. Basta ang huling tanda niya, naparami ang inom nila ni Desmond. Kinuha niya ang telepono para tawagan ito. Itatanong sana niya kung anong nangyari sa sobrang kalasingan kasi ay wala siyang matandaan. Napahawak pa siya sa kanyang hinaharap nang maisip na baka kung ano na namang kapalpakan ang ginawa niya kanina. Pero kung sakali mang may nangyari sa kanila ng dating asawa, edi sana natutulog siya sa tabi nito at wala sana siya dito sa kanyang kwarto. Hello? Mahinang sabi niya. Ngunit nakailang hello na siya ay wala pa rin nagsasalita sa kabilang linya. Hello Desmond, are you there? Si Clara to. Sinasabi ko na nga ba't inaakit mo ang asawa ko? Sigaw ng babae sa kabilang linya. Nabusesan kaagad niya si Sofia. Napakaharot mong babae ka? Asawa ng may asawa, inaakit mo? Kaagad nagpantig ang tenga niya. Tama bang ako pang pagbintangan itong maharot? Kung kaharap lamang niya ang babaeng ito, ay baka nasampal na niya. Gusto sana niyang sabihin na ako dapat ang may karapatang magsabi dito ng linyang yon. Dahil sa kanilang dalawa ni Sofia, ako ang legal na asawa ni Desmond. Pero syempre ay, hindi niyo yun pwedeng sabihin ngayong nasa katauhan siya ni Clara. Magharap tayo. Gusto ko makipagtuos sa'yo. Hindi ko papayagang tuluyan mong maagaw sa akin si Desmond. Maharot kang babae ka? Kaya dami-daming lalaki. Yung asawa ko pang pinag-iinitan mo? Humanap ka ng ibang lalaki. Huwag ang asawa ko. Asawa? Sa pagkakaalam ko, kabit ka lang ni Desmond. Hindi mo siya legal na asawa. Kaya huwag kang umasta na akala mo kasal ka sa kanya. Hindi na makapagtimping sabi niya rito.
Matagal na niyang gustong ingudngod ang mukha ng babaeng ito sa semento. Wala lang talaga siyang pagkakataon. Kung gusto mo magkita tayo, sabihin mo lang kung saan. Hindi kita uurungan. Nagahamong sabi niya. Lakas ng loob mo magpanggap na asawa? Akala mo ba hindi ko kilala kung sinong legal na asawa ni Desmond? Ha? By the way, nasa na nga pala si Zoe? May kinalaman ka ba sa pagkawala niya? Biglang nawala ang tapang sa tono ng pananalita ni Sophia nang muling magsalita. Anong alam mo kay Zoe? May sinabi ba si Desmond sa'yo? Halos paanas lamang na tanong ni Sophia sa kanya. Malakas siyang napatawa. Oh, bakit parang biglang nabahagang buntot mo? Kanina lang kaya tapang-tapang mo ah. Tanong niya rito. Bruha ka? Ang sabi ko, anong sinabi ni Desmond sa'yo tungkol kay Zoe? May naikwento ba siya tungkol kay Zoe? Bakit? May dapat ba akong malaman tungkol kay Zoe? May sikreto ba kayo ni Desmond? May ginawa ba kayong kababalaghan sa asawa ni Desmond? Balik tanong niya rito. Totoo bang kumakalat na balitang pinaslang niyo siya? Tanong pa niya sa babae. Ang totoo ay wala namang kumakalat na balita. Gawa-gawa lang ngayon. Ni wala nga nag-aksaya ng oras na hanapin ako. Maski ang mga tauhan ng parents niya sa kumpanya na inaasahan niyang magiging loyal sa kanya, ay hindi man lamang nag-aksaya ng panahong imbestigahan ang kanyang pagkawala. Para tuloy gusto niyang isiping wala talaga siyang kakwenta-kwentang tao. Sa halip na sagutin ako ni Sophia, ay bigla na lamang itong nawala sa kabilang linya. Babalik na sana siya sa kwarto nang may mag-doorbell. Sinilip niya yun. Nakita niya ang nurse na nag-aalaga sa kanya sa ospital. Si Lucas, na-aksidente! Balita nito sa kanya. Parang nalaglag ang puso niya sa sinabing iyon ng lalaki. Nasaan ngayon si Lucas? Nag-aalalang tanong niya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang panay ang usal ng panalangin. Hindi naman siguro malala ang kondisyon niya, hindi ba? Hindi ito nagsalita. Samahan mo ako sa kanya. Gusto ko siyang makita. Pinagtatakhan niya na sa isang oras na silang naglalakbay ay hindi pa sila nakakarating kay Lucas. Nasaan ba siya? Bakit parang alayo naman yata? Hindi niyo ba siya itinakbo sa Bustamante General Hospital? Hindi kumibo ang nurse. Tahimik lang itong nagmamaneho. Bigla tuloy siyang kinabahan, lalo na nang mapansing talahiba na ang pinapasok ng sasakyan. Ang dilim-dilim pa naman ang daan, kaya wala siyang makita. Pinilit niyang buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit nakalak yon. Napalingon siya sa mga lalaking kasama niya. OMG, bakit nga ba bigla na lang siyang naniwala nang hindi man lamang kinukumpirma kung totoong sinasabi ng mga to? Kaya ako napapahamak dahil sa pagkamulala niya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natututo. Saan niyo ako dadalhin? Maawa kayo sa akin. Wala naman akong perang pantubos sa inyo. Ano bang nangyayari? Sino nag-utos sa inyong dakpin ako? Si Desmond ba? Si Lucas ba? Napipiko na ang tanong niya. Wala ni isang nagsasalita sa mga lalaki. Tuluyan na siyang nanlumo nang ma-realize na kidnapping nga itong ginawa sa kanya. At hindi niya alam kung sino ang mastermind ng mga to. Please, wala akong pera, kaya nag-aaksay lang kayo ng oras. Aniya sa mga ito, ngunit nagtawanan lamang ang 4 na lalaki. Pagkatapos na mahigit 3 oras na paglalakbay nila, ay huminto ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Tinutukan siya ng armas ng maitim na lalaki, saka piniringan at pinababa ng sasakyan. Takot na takot siyang tumalima. Alam niyang wala na rin naman siyang magagawa, kaya kailangan niyang sumunod na lang sa bawat ipag-uutos ng mga ito, habang pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na hakbang. Nangangatal ang kanyang buong kalamnan, lalo na nang maramdaman niya ang mabahong hininga ng lalaking lumapit sa kanya. Para siyang malalasing sa nakakahilo nitong amoy. Muntik pa siyang maduwal nang hawakan nito ang kanyang muka. Talaga nga palang, kamukhang-kamukha ka ng amo namin. Dinig niyang sabi nito. Amo? Ibig sabihin, si Clara ang nag-utos sa mga to para dakpin ako? Kinalabutan ako nang maisip na baka gusto siya nitong i-dispatch siya dahil ninakaw niya ang identity nito. Ngunit hindi ba at ito naman ang may kahilingan niyon kay Lucas noong nagpanggap si Clara na pumanaw ito sa sakit na cancer?
Bakit ngayon ay parang kasalanan pa niya ang lahat ng nangyaring ito sa kanya? Napapitlag siya nang bumaba ang kamay ng lalaki sa hinaharap niya. Please, babayaran ko kayo. Pakawalan niyo lang ako dito. Aniya habang pumapalag sa bawat hawak nito sa kanya. Ngunit parang walang pakialam ang lalaki. Patuloy lang ito sa paghipo sa kanya. Tuluyan na siyang nasuka nang maramdaman ng kamay nito sa loob ng kanyang pang-ibaba. Kung hindi nga lang nakatali ang mga paa at kamay niya, ay baka natadyakan niya na ang mahilig na to. Anak ng... Yamot na sigaw ng lalaki sa isang malakas na sampalang pinadapos sa kanyang pisngi. Bakit mo ko sinukahan? Sabi nitong hinila ang buhok niya. Nagtaka ka pa. Dinig niyang sabi ng isa sa mga kasamahan ng lalaki. Nakakasuka naman talaga yung amoy mo. Tudyo ng isa, sabay tawa ng malakas. Narinig niya nagtawanan na rin ang iba pa nitong mga kasamahan. Nagpunas lang ang lalaki at saka ipinagpatuloy ang paghawak sa kanya. Utang na loob, wag mo kong hawakan. Nakakadiri ka. Ang baho-baho mo. Ni hindi ka yata marunong maligo eh. Mas mabaho ka pa sa kambing na walang paligo. Hindi na nakatiis na sigaw niya rito, ngunit sinampalang siya nito, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit maya-maya ay narinig niya ang boses ng isa sa mga kasamahan ng lalaki. Tigilan mo yan, Efren. Kapag nalaman ni boss na hinahawakan mo yung babaeng kamukha niya, malalagot ka. Malinaw ang utos ni boss. Wala tayong gagawing masama sa babaeng yan. Pinababantayan lang siya sa atin. Kung hindi kayo magsusumbong, hindi niya malalaman. Sagot naman ng mahilig na lalaki at muling ipinagpatuloy ang paghahawak sa kanyang hinaharap. Bugok ka pala eh, kaya tayo napapahamak dahil sa kahiligan mong yan. Tila hindi nakapagpigil na sigaw ng lalaki dito. Maya-maya ay narinig na lang niyang nagsusuntukin ang mga ito. At palagay niya ay natalo ang lalaking mahilig dahil wala nang humawak sa kanya. Abot-abot ang kanyang dasal na sana ay dumating si Lucas para sagipin siya. Ngunit hanggang sa makatulog na lamang siya, ay walang Lucas na sumaklolo sa kanya. Hanggang gisingin siya ng isang malakas na tapik sa kanyang balikat. Kumain ka na. Anitong tinig niyang inilapag sa kanyang harapan ng pagkain. Pupungas-pungas na umayo siya ng upo. Paano sa palagay mo ako makakakain? Nakatali ako't nakapiring pa. Reklamo niya dito. Tinanggal ng lalaki ang piring niya at ang tali sa mga kamay. Ngunit nakatutok sa sentido niya ang hawak nitong armas. Kumain ka na, bilisan mo. Napatingin siya sa pagkain. Roasted chicken. Nagugutom na nga siya. Ngunit ayaw niyang kumain dahil baka nilagyan iyon ang mga ito ng lason. Hindi ako nagugutom. Halos paanas lamang na sabi niya habang palihim na pinagmamasdan ng paligid at pilit na tinatandaan ang mukha ng bawat isa. Na-realize niya na 4 na lalaki ang nagbabantay sa kanya at lahat ng mga ito ay armado. Hindi niya alam kung ano talaga ang balak gawin sa kanya ni Clara. Ngunit tiyak niyang may kinalaman ito kay Lucas kung bakit siya nito ipinadakip. Hindi niya akalaing ganito kalala ang galit sa kanya ng babaeng yon. Hindi imposibleng ipapaslang siya nito, lalo at ganito ang takbo ng pag-iisip nito. Sino bang matinong babae ang magpapanggap na wala na? Pagkatapos ay biglang susulpot at sasabihing hindi pa naman ito pumanaw. Ikaw ang bahala kung ayaw mong kumain. Anang lalaki at ibinalik ang tali ng mga kamay niya, pati na rin ang piring sa mata. Hindi kita pipilitin, madali lang naman akong kausap, kaya huwag kang aarte-arte dyan. Actually, kumukulo na ang tiyan niya sa gutom. Pero hindi talaga niya kakainin ng kahit na anong ibibigay sa kanya ng mga ito. Mas mabuti ng sigurado. Ngunit paano ba niya matatakasan ng mga ito kung ganitong nakagapo siya at walang kalaban-laban sa 4 na lalaking puros armado? Bakit ba lapitin ako ng panganib? Ano bang malaking kasalanan na nagawa niya sa Diyos para tratuhin siya ng mga tao ng ganito? Siguro nung past life niya ay pagkasama-sama niya, kaya ganitong inaabot niya ngayon. Humahangos na binalikan ni Lucas si Zoe, ngunit hindi niya ito dinatnan sa bahay. Napaatras pa siya na makita ang phone ni Zoe sa sahig. Pinulot niya yon, saka natatarantang tinawagan niya ang ama. Saan niyo dinala si Zoe? Hindi ko kayo mapapatawad kapag may nangyaring masama sa kanya. Galit na sigaw niya rito. Anong nangyayari? Ano bang pinagsasasabi mo?
Tila nagtatakang tanong ng matanda sa kanya. Saan mo dinala si Zoe? Saan niyo siya dinala? Damn Lucas, pinagbibintangan mo ba ako? Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Anang matanda sa kanya. Hindi na niya ito sinagot at mabilis na pinutol ang tawag. Napatakbo siyang palabas ng bahay at nagmamadaling nagtungo sa kanyang motorsiklo. Halos paliparin na niya iyon at ilang sandali pa ay nasa harap na siya ng bahay ni Clara. Kinalampag niya na makailang beses ang pinto. Halos ilang minuto rin siguro ang itinagal niya sa labas bago siya nito pinagbuksan ng pinto. Nakatapis ito ng tuwalya at halatang kagagaling lang sa banyo. Ano bang nangyayari? Kaagad niyang hinawakan ng isang braso nito at galit na galit siyang tiningnan nito ng matiim. Saan mo dinala si Zoe? Mabilis na ipiniksi ni Clara ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Pagkakaila nito, ngunit ramdam niyang nagsisinungaling ang babae. Nagtangis ang kanyang mga bagang at hindi na siya nagdalawang isip pa nang bunutin niya ang armas at itutok sa sentido nito. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka kapag hindi mo itinuro kung nasaan si Zoe. Banta niya rito. Hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang babae. Maging ako ay hindi rin makapaniwala sa kanyang sarili. Talaga nga bang magagawa niyang kalabitin ang gatilyo sa babaeng dati niyang minahal? Ngunit iisa ang naririnig niyang sinisigaw ng kanyang puso ng mga sandaling to. Handa niyang gawin ang lahat, masigurado lang ang kaligtasan ni Zoe. God, ngayon lamang siya naging ganito kasigurado sa buong buhay niya. Mahal niya si Zoe. Mahal na mahal. Magagawa mo kong paslangin para lang sa kanya? Napapaiyak na tanong ni Clara. Kung kinakailangan para lang mailigtas ko si Zoe, gagawin ko. Diretso at walang kagatol-gatol na sagot niya dito. Galit na pinagpapapalo siya ni Clara sa balikat. Walang hiya ka. Nangako kang mamahalin mo ako ng tapat, pero ipinagpalit mo ako sa impostor na babaeng yon. Minahal kita ng totoo, Clara, pero anong iginanti mo sa akin? Pinaglaruan mo lang ang damdamin ko. Ikaw ang nagtulak sa akin para kalimutan ka. Ngayon, hindi ako nakikipagbiruan. Saan mo dinala si Zoe? Kita niyang napahagulhol na si Clara. Ikinasa niya ang hawak na armas. Ibabalik mo siya sa akin? Ibabalik mo siya sa akin? O ipuputok ko to sa ulo mo? Napilitang tawagan ni Clara ang mga tauhan para utusang ihati doon si Zoe. Saan niyo na naman ako dadalhin? Sigaw ni Zoe nang kaladkarin siya ng mga lalaki pabalik sa sakyan ng mga ito. Manahimik ka kung gusto mong ihatid ka namin ng buhay. Bulyaw ng mabahong lalaki sa kanya. Ihatid? Ihatid niyo na ako? Hindi makapaniwalang tanong niya, ngunit sa halip na sagutin ay sinigwan lang siya ng mabahong lalaki at pinatatahimik na itatapon raw ako ng mga ito kapag hindi ako tumahimik. Kung kaya't nanahimik na lamang ako kahit patakot na takot at hindi mapakali. Katapusan ko na ba? Hindi niya alam kung ano na namang plano ng mga lalaking ito. Ni wala siyang maisip kung paano makakawala. Kung nakaligtas siya sa ginawa sa kanya ni Desmond, malamang ay hindi na siya makakatakas pa ngayon. Not unless sumulpot muli si Lucas para saklolohan siya. Ibinato ni Sofia kay Desmond ang hawak na telepono. Talaga bang nasisiraan ka na ng bait? Ganun ba kalaki ang tiwala mo sa Clara na yon para magkwento ka ng tungkol kay Zoe? Galit na pinagkakakalmot niya ang mukha ng lalaki. Hindi ka nag-iisip. Naguguluhang hinawakan ni Desmond ang mga kamay nito para pigilan ito sa pangangalmot. Ano naman bang kalokohan ito? Iritadong sabi niya sa babae. Sa palagay mo ba, ganun ako kabaliw para magkwento kay Clara ng sekreto natin? Eh bakit kung magsalita ang babaeng yon? Parang ang dami niyang alam. Kumunot ang noon niya. Nakausap po si Clara? Oo, tinatawagan ka niya. Ang kakapal ng mga mukha niyo. Harap-harapan niyo na talaga ako niloloko? Singhal nito sa kanya. Ano, papaslangin mo rin ako kagaya ng ginawa mo kay Zoe dahil nagsasawa ka na sa akin? Napipikong sinampal niya si Sophia. Kung magsalita ka, parang ako lang nagplanong tapusan si Zoe ah. Hoy, baka nakakalimutan mong pareho nating plinano ang lahat. Sa kanong pinag-usapan niyo ni Clara?
Alam mo, yung katabilan ng dila mong paniguradong magpapahamak sa atin. Binitawan niya ito saka nagmamadaling tinawagan si Clara. Ngunit nakailang tawag na siya rito ay hindi naman ito sumasagot. Muli niyang binalikan si Sofia. Ano ba mga pinag-usapan niyo ni Clara? Pero ngumiti lang ang babae na may pahiwatig. Interesado kang talaga ha? Gigil na sabi nito sa kanatawa. Sinabi ko lang naman kay Clara na tigilan na niyang pakikipagharutan sa'yo dahil asawa na kita at ayokong inaakit ang asawa ko. Hindi ako kasing baliw ni Zoe. Hindi ako magsasawalang kibo kapag alam kong niloloko na ako. Pagbabanta pa nito sa kanya, saka mabilis na siyang tinalikuran. Napakuyom ang kanyang mga kamay habang sinusundan ito ng tingin. Napupuno na talaga siya sa ugaling ito ni Sofia. Pinagsisisihan niyang ibinahay pa niya ang babaeng ito. Masyado nang nagiging demanding.